Alright mga amigos, former 2 Division World Champion Sergio Maravilla Martinez muling mapapalaban sa World Title Fight. Ito ang kanyang inanunsyo sa kanyang social media ayon sa boxing scene. Kanyang lalabanan ng undefeated IBO World Middleweight Champion na si Espinosa Olija. May kartadang 18 wins, no losses, no draws with 8 knockouts. Si Espinosa Olija ay isang Italiano pero hawak ng Agon Sports sa Germany. Kaya ang nasabing laban ay inaasintang gaganapin sa Germany sa darating na November 25. Si Sergio Martinez, ang dating number 3 pound for pound, ay 48 anyos na po mga amigos. Mula nang siya ay magbalik boxing noong 2020, siya po ay nakapagtala na ng 6 na sunod-sunod na panalo. 4 dito ay pawa mga knockouts. Sa kabilang banda, si Espinosa Olija naman po ay napagwagian nitong Hulyo ang bakanting IBO World Title via unanimous decision kontra sa dating undefeated contender na si Julio Alamos ng bansang Chile. Sa iba pang balita mga amigos, may masakit na pahayag ang 2011 PWAA Trainer of the Year na si Virgil Hunter kay Super Middleweight Undisputed Saul Canelo Alvarez. Sa naging panayam kay Virgil Hunter ni Marcos Villegas ng Fight Hub TV, sinabi nito na iniiwasan daw ni Canelo Alvarez ang mga boksingerong dapat niyang labanan. Sinabi ni Virgil Hunter na una sinabi ni Canelo na maikipag-rematch siya kay Dimitri Bivol, then pinagtawanan nila ang ring resume ni David Benavidez. Samantalang unang world title fight daw ni Canelo Alvarez ay laban lang naman sa kapatid ni Ricky Hatton. Ito po ang diga ni Virgil Hunter. With no disrespect that he's ducking who he should really be fighting. He's ducking who he should really be fighting. You wolf like you're gonna rematch Bivol, and then you ridicule David Benavidez's resume when you won your first 54-pound title with a guy that they put in the rankings. Ricky Hatton's brother. Kung atin nga pong matatandaan mga amigos, ang pahayag dati kasi ng kampo ni Canelo Alvarez kaya't ayaw nilang labanan si David Benavidez, wala pa daw itong tinatalong matindi or hindi ganong kabigat ang ring resume nito. Kahit na sa realidad 2-time WBC Super Middleweight Champion na si David Benavidez. And then nagbago ang tono ng kampo ni Canelo Alvarez at sinabing ayaw na kasi nilang labanan kapag Meksikano ang kanilang makakalaban. Yun daw po ang dahilan kaya't ayaw nilang labanan si David Benavidez. Sa kabilang banda, nabanggit ang pangalan ng kapatid ni Ricky Hatton na si Macho Hatton dahil ang laban na yan mga amigos ay parang set-up po para manalo si Canelo. Ayon sa panayam noon kay Macho Hatton sa isang artikulo, 10 rounds lang dapat sa welterweight division ang laban nila ni Canelo. Hindi para sa bakanteng WBC Light Middleweight title. Pero makalipas nga po ang ilang linggo, tumawag muli ang Golden Boy Promotions. Sinabi sa kanya na bakante na ang WBC Light Middleweight title at willing ba siyang labanan si Canelo para sa title fight na ito. At yun nga po yung naging dahilan kaya't napalaban ng unang world title fight si Canelo Alvarez. At pagbubulgar pa ni Macho Hatton, 20 pounds heavier sa napagkasundo ang timbang si Canelo Alvarez. Overweight po mga amigos. Ibig sabihin sa rehydration weight na napagkasundoan, lumagpas po si Canelo. So bukod sa overweight si Canelo, that time hindi po si Macho Hatton ng WBC number 1 or number 2 para lumaban sa vacant title. Makikita natin dito wala sa top 10 or top 15 si Macho Hatton. Nandun siya pang 11 sa welterweight division. So imagine napalaban si Macho Hatton ng world title fight sa junior middleweight division kahit hindi siya world champion sa welterweight division at hindi pa lumalaban sa junior middleweight division. So parang minagic lang ang WBC yung rankings ni Hatton para madaling mag-champion si Canelo. Kaya po sinusupalpal ni Virgil Hunter ngayon si Canelo Alvarez na pinagtatawanan ang ring resume ni David Benavidez at ayaw labanan. Samantalang noon sino nga naman ba yung tinalo ni Canelo para sa kanyang first world title fight? Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang